Democrats, there was a mosquito. I don't want mosquitoes around me. I don't like mosquitoes. Tang inang lamok galit, init ng ulo. Pati si Mimi. Ulat ka. Pangbalimbing ka. Hindi po. Patagal na po tayong marami ng mga train system na natapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. May AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Ang sus Mariusa. Sa lahat ng mga politiko ay may ugaling magnanakaw. Mula pa nung unang panahon, hanggang sa kasalukuyan. Ang sus Mariusa. Kung dili man kanila buhian karong adlaw. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin na... You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. No. You have misread. At yun nga, ang ating Pangulong napakagaling magsinungaling mga guys, di ba? Alright, welcome back to my channel mga guys. Magandang araw sa inyo lahat dyan. Nasaan man kayo sa mundo, sana po ay gabayan kayo palagi ng Panginoon. Lalo na po itong si Tatay Digong. Mabuhay kayo Tatay Digong. And today, marami tayong pag-reactionan itong mga random videos mga guys. Eto na, uuwi na po ating BP Sara para po dyan sa kampanya. Ang hirap lang dito mga guys. Kaya so, itong balita na tinanggalan si BP Sara po ng security. Delikado. No, nakakabahala po itong mga style ni Marcos, ano? Baka pareho talaga sa ama nitong utak nito at saka yung pinsan nito, di ba? Nung ginawa nila kay Aquino, sana hindi gagawin dito sa mga Duterte. Kaya babantayan natin yan mga guys. At yun nga, ito naman sa Senado, itong si Torre. Sana po, mapakulong na yan si Torre. Hoy! Shout out dyan kay Boy Kilay. Ano ba yung executive privilege? Lang yan. Ngayon, gagamitin nyo yan. Nagtatago kayo sa mga batas na yan. Di ba? Klarong-klaro po. Tsaka kahit na hindi po mag-hearing, alam na po natin na kayo naman lahat ang salarin dyan eh. Ay, huwag niyong gaguhin. Kaya wala po na ako nag-react dyan sa Senado. Ito muna kay, dito balikan natin si Magalong, mga guys. Shout out kay Magalong. Alam mo, ito si Mayor kasi bago lang ang balita na meron po siyang death threat. Isipin nyo, itong mga bangag, itong mga buaya, mag-death threat ito kay Magalong. Kaya tulungan po natin sa Magalong. Kaya sinishare ko ngayon itong video, mga guys. Kasi ito si Magalong ang matapang, maisog talaga itong si Magalong. Makinig tayo sa kanya mga guys kasi maganda ang mga sinabi niya dito patungkol dyan sa pera ng bayan, yung akap. Okay, pakinggan muna natin bago na mag-reaction mga guys. Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niyang depensahan din yung administrasyon. Ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung akap na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng akap na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. At ang sino nakinabang dito, mga congressman, na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila.
At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, ano, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Ano? Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day kong nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Ano? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth. Wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya. Yan, di ba? Bulgar na bulgar po ni Mayor Magalong yang kalokohan nito ni Romualdez at saka itong si Saldico at saka na lang itong si Kimbo o itong mga congressman mga guys, yung mga AKAP nila. Naalala niyo yung pare-react pa si Amy Marcos noong una kung bakit daw siya nakapirma ng AKAP? Ang tanong, bakit pa rin nakalusot yung AKAP? Diba? Bakit nakalusot pa rin ng AKAP? Sabagay, inulanan din ni Romualdez yung mga senador ng AKAP. Sabi nga ni Ping Lacson, di ba? Napaamin nga yan si Grace po. Isa pa itong si Grace po. Hoy, Grace po, at saka si Kimbo, mahiya naman kayo. Pinatawag na po kayo ng Korte Suprema. Bakit kayo ganyan ng mga politiko? Obvious na obvious kayo. Tapos, magagalit kayo sabihan kayong corrupt. Ba? Nasaan na ang transparency? Hinahanap ng taong bayan, tapos ang yabang nyo kung kapag bigay kayo ng mga speech dyan. Paano kami maniniwala sa inyong mga gago? This is the time na i-clear ninyo yung mga sinasabi nyo na transparency, accountability, etc. sa mga pautot ninyo. Ngayon, nagtatago kayo sa Korte Suprema. Diba? So, unfair. Unfair itong mga magnanakaw ng bayan, mga guys. At saka talagang tinitira nila si Tatay Digong dito sa war on drugs hanggang umabot na talaga si ICC si Tatay Digong. And let's talk about yung war on drugs. Alam nyo ba itong war on drugs, mga guys? This impress foreign countries. Meaning, na-inspire sila sa pag-estilo ni Tatay Digong sa paglaban dyan sa war on drugs. And in fact, ito, pakinggan nyo itong isang video na isang kandidato po dyan sa Taiwan. Dinadala niya po ang picture ni Tatay Digong dahil po sa kanyang kampanya kontra droga at saka ganyan din po ang kanyang talaga pinagmamalaki. Di ba? Mas proud ba ang ibang country
sa war on drugs si Tatay Digong kasi itong mga gago. At saka hindi nila alam or nagbulag-bulagan na itong mga gago. Nagbibingihan lang. Nung panahon ni Pinoy, 85,000 ang namatay. Hindi na imbestigahan itong Secretary of Justice na si Dilima. O, bakit Dilima hindi mo yun na-imbestigahan? And mostly victims noon is biktima ng mga addict. Diba? Alright, pakinggan muna natin itong sa Taiwan na kandidato mga guys. Talaga nakaka-proud po ang itong war on drugs ni Tatay Digong. Naging viral ang isang kandidato sa Taiwan matapos gamitin ang larawan ni Pangulong Duterte sa kanyang campaign ad. Ayon sa kandidatong si Ren Chi-chen, hinahangaan niya ang determinasyon ng Pangulo ng Pilipinas para masupo ang problema ng droga sa bansa. Bukod sa pagiging kontrobersyal, si Pangulong Rodrigo Duterte na yata ang pinakasikat na naging presidente ng Pilipinas. Kahit na napakarami nitong kritiko, hindi may kakaila na marami ang humahanga sa kanyang mga polisiya. Ang katunayan dito sa Taiwan, isang city council president ang isinama pa si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya. Si Ren Chi-chen ay tumatakbong city council representative ng Hualien City, isang siyudad sa east coast ng Taiwan na may 230,000 na mamamayan. Aniya, ginamit niya ang larawan sa kanyang campaign ad dahil sa kilala si Presidente Duterte sa pagsusulong ng kampanya kontra illegal na droga. Not only in Taiwan but now around the world, drug abuse is rampant, especially to let the next generation not to have contact with drugs. I am also concerned about the next generation's future. That's why we are spreading anti-drug awareness. We are hoping that our next generation and our citizens could live a drug-free environment. Ayon kay Chen, sa pamamagitan nito ay mas maipapaalam niya sa mga mamamayan ng Taiwan ang masamang idudulot ng ipinagbabawal na gamot sa buhay ng tao. Sangayon naman ng ilang Taiwanese sa campaign ad ni Chen at sa war on drugs si Presidente Duterte. I personally approve President Duterte's ways of solving problems. I think he have a lot of guts. I really like his determination on fighting drugs. That's good. It's better not to use illegal drugs so that you won't put your life to waste and the country will progress. It's okay. Every country has its own way. I think it's not bad. Nowadays, young people, many middle and high school students use illegal drugs. Kung manalo sa darating na local election sa Taiwan sa Nobyembre, ipatutupad din siya ng plataforma laban sa pinagbabawal na gamot. On President Duterte's impression was his war on drugs and his determination. Even though his way may not be acceptable here in Taiwan, but his spirit is very admirable. Diba? Kasi itong Taiwan, para magkapareho po ang ating lifestyle dyan. Kaya po talaga kinokopya nila itong kay Tatay Digong at saka proud naman tayo dyan. Oh, di ba? Nga ka Marcos ngayon. Yung mga sinasabi niyong masama itong war on drugs, wag na kayong magplastikan po. Alam po natin na nakinabang po talaga ang mamamayang Pilipino. Kawawa lang ang pamilyang Duterte ngayon. O tapos kung makapagtuligsa kayo dyan sa war on drugs ni Tatay Digong, ako po, huwag kayong plastic sa bayan. Alam po ng mga mahihirap yan. At siguro, mas na-appreciate pa ng mahihirap po siya itong mayayaman. Ako po. Sa Pinas tay, hiningaw na minimutay, walay makaalalay. Mahal kayo ticket tay, uli na yung taong tay. Kapila rin si balik-balik ni Soslo tay, mahal kayong ticket. Uli na yung taong tay. Happy birthday daw tay, Taligo. Happy birthday.